Okay, so may gagawin kaming rep. I-share ko lang ang naging problem nito. Ang naging initial findings namin is defective si compressor. Okay, so ngayon aalamin natin paano natin nasabi na compressor ang problema. So yung rep na ito ay inverter. Meron tayong board, inverter board, and yung compressor natin is DC. So ang brand pala ng ating gagawin na unit ay Haier. Okay, so may gagawin kaming isang rep dito. So ang brand niya is Haier. Ang naging findings namin dito, o yung final status namin, defective ang compressor. So malamang ang itatanong nyo sa akin, paano natin nalaman na compressor or hindi ba pwedeng board ang problema. So yung ating unit is inverter. So inverter ang compressor and meron tayong ginamit na board. So kapag sira ang board, hindi natin mapaandar sa compressor. Kung may problema ang compressor, so hindi rin siya andar. Ngayon, ang magiging problema nyo, o magiging problema natin, alin dun sa dalawa ang defective. Lalo na kung wala tayong pang-actual na compressor, wala rin tayong pang-actual na board, so hindi natin mapapindings alin doon sa dalawa ang may problema. So medyo mahihirapan tayo dahil kailangan natin ng pang-actual. So meron tayong mga paraan. So isi-share natin kung paano natin na-check or paano namin na-findings na ang problema niya ay galing sa compressor. Okay? So ito yung compressor natin. Usually kasi pwede natin siyang daanin sa tester. So sa mga aircon, ganyan din naman ang ginagawa natin eh. Meron tayong mga pamamaraan na nakukuha natin sa tester para malaman natin kung defective si compressor. So unang-una, magamit tayo ng whiteboard. Okay. Dito na. Pwede na. Kasi whiteboard marker naman to eh. So meron tayong W, B, U. So buburahin na lang natin to. So ang laman kasi o yung coil natin doon sa compressor, yan. Sabihin natin yan yung coil ng compressor. Okay. So kukunin na lang natin yung resistance through tester from WB. Okay, kunin muna natin yung WB WB is equal, then yung B and U, B saka U is equal kung ano yung lalabas, and W U. Okay? Ayan. Tama ba? O, tama. Pwede naman ganyan. Pwede namang vice versa or pabaliktad. Okay? So, saan ba ang dito? W is yung black. B gitna, U yung kulay blue. Ang saksak niya is pa ganon. Okay. So, W and B ang kukunin natin. Kukunan ko lang ng resistance ha. So, punta kayo sa resistance, tulad nito. So, ang kukunin natin is W and B. Okay. So, ito yung unang terminal. Ito. So, ang nakuha natin, 16.4 dun sa ating tester. Okay. So, lagyan natin ng WB. 16.4. Okay. So, ang kukunin naman sunod natin is BU. So, itong dalawang terminal na nasa dulo. Okay. 16.4 din. Okay. So, nakuha natin is 16.4 BU. So, 16.4. Ito ay 16.4 din. Okay. So, ang wala natin is WU. Itong dalawang coil na ito. So, pwede naman siya vice versa or pabaliktad. Pwede rin naman. Okay. So, yung WU, ito yung nasa dulo. Yun. Ayan.
15.1. Ayan, so mara naglulus. Okay, 15.1. So nakuha natin ay 15.1. Okay, so 15.1. Ayun. So ngayon, tingnan nyo to. Ito magkaparehas. Ito magkaparehas. Yung pangalawa na iba. So may problema ang WU natin. Itong dalawang connection. Okay? Ayun. Teka, mabubura pa ba? Okay, nabubura pa naman. Ayan. So ngayon, kunin natin ngayon yung value ng compressor na bago. Teka, muburahin muna natin. Baka pagalitan tayo may-ari. Sinulatan natin yung likod. Yun lang, naka-permanent pala yung isa. Okay lang. Ayan. Okay, so ito yung bagong compressor natin. Nag-order na kami ng panibago. Ito. Ibaba muna natin. Ayan. O, siyempre, dahil nandito na yung bago, ito na magiging reference natin ngayon. So, nung wala pa yung compressor, wala tayong reference. Okay. So, WB, kunin muna natin. Ayan. So, ano nakuha natin? 18.8. Okay. Ilapit natin para mas nakikita. Kita tong tester. Tingnan mga maliwanag. Liwanag po. Okay. Okay. WB. Ito yan. 18.8. Okay. Ilagay natin. 18.8. WB. Ngayon, BU. Okay. Pinakamalapit, 18.5. So, may diferensya na konti. 18.5. Malapit-lapit. So, maulitin lang natin. Kakaroon ng gap. O, yan o. Ayan, 18.7. Okay. Ngayon, okay na. So, nakalagay na natin yan. So, positive, negative, nagkakaroon talaga ng difference. Bahagya. Kasi sa test prod minsan yan. Okay. So, yung WU. Ito, dalawa. Na may problema dun sa isa. Yun. 18.6. Okay. So, 18.6 pa rin ito. 18.6, 18.5, 18.8. So, lahat sila 18. Ay, pasok siya. So, nagkaroon tayo ng bahar. Siyempre, para pinakamabilis nating malaman kung defective yung compressor natin, layo natin ha. Eh, di kabit na lang natin, ano? Pahirapan pa natin ang pag-explain eh. Ayan. So, in-explain ko lang. Simpleng, ayan. O, di tapos na. Ayan. Okay, tapos, sasaksak natin. Ayan. Nais ko lang yung extension natin ha. Tignan natin kung bubomba siya. Yun. Oh, handa yung compressor. Yan. Okay. So, yun yung pinakamabilis. Kung may pang-actual kayo, hindi na kayo gagamit ng pagtitester-tester. Paano eh? Kaya lang, syempre, hindi ka naman pwedeng nagsiservice. May dala ka ng compressor, papalitan mo na lang kaagad. Kung hindi sira ang compressor, di papalitan ng board. O kung papalit ka muna ng board, bago ka magpalit ng compressor. So, gano'n na mangyayari. So, eto, nagagamit naman natin. Tigas. Nagagamit naman natin usually kung tester ang gagamitin natin, katulad ng difference na nagkaroon ng malaki ang diferensya. Ayan na. Ulitin natin ulit ha. Para mas malinaw. Ayan. So dito, dahil wanda lang compressor natin, sure na tayo na defective ang compressor. So hindi ko na lang kakabit kasi baka masira ang board natin. Ayan. So ulitin lang ulit natin. WB 16.4, BU
16.5, and WU, yan, 15.2. 15.1. 0.1, ayan, gumagalaw naman siya. O, ayan, 15.1. So, wala ka pong alligator clip, kaya hindi ko ma-fix eh. Yan. Okay. So, may difference yung WU. Ayun. So, doon na findings namin na ang may problema talaga is compressor. Hindi doon sa board ng galing. Okay. So, usually, kapag ang problema nito, minsan, nagsasabay yan eh. Kapag nasira si compressor, sinisira din si board. So, common na nagiging problem. Usually, kapag nagpapalit tayo, kung defective si compressor, palit na rin si board. So, yun yung usually na ginagawa natin, ini-standard na natin para wala magiging aberya o magiging problema. Pero kung talagang no choice na wala tayong pamalit na board, compressor lang, and then good naman, compressor lang din talaga. Pero kung may pamalit naman na sabay na pwede, sabay siya papalitan, board and compressor. Okay, so ngayon ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng compressor. So dahil okay, ayan, so pinatay ko muna, so binakyum ko lang ng bakya para matanggal yung refrigerant na iba. And usually, ito sinistem reprocess na to eh. Ayan, so may nagkabit na ng access valve at saka itong filter, so napalitan na. So kalasin na lang natin dito, and para malinis din natin yung system. Okay, so dito ko na siya kakalasin. Yun, para sigurado din tayo na tanggal yung pressure niya sa loob. Yun, okay. So ayan, wala nang pressure. So kapag wala nang pressure, pwede na tayong hinang or tatanggalin natin yung hinang. Ayan. So, linisan lang natin ng konti dahil medyo makalat ang mesa natin. Okay. Ground. Ayan, so inangat ko na siya para makuha natin ng maayos yung tanggal natin ng maayos yung hinang. Init. Okay. So ayan, tanggalan natin yung compressor. So palamigin lang natin ng konti para mapalitan. Ayan. So usually kapag ganito, nagpa-flashing ako ng nitro. Katulad niyan, dito ako nagkakabit sa tawag dito sa capillary para hindi siya. So pinaplasing ko lang para lang matanggal yung mga langis sa loob, and nililinis natin ang flow. Ayan. So pwede naman siya dito. Depende sa inyo kung anong diskarte na ginagawa nyo. So ako ganito lang. So minsan may mga sarili-sarili kasing technique na ginagamit. So minsan delikado ang nitro sa paggamit ng ganito, pero kami usually gumagamit kami para nalilinis namin itong mga katulad niyan, yung capillary, lalo na kung natuyuan ng nasiraan ng compressor. So usually pinaplasing namin. Ayan. So kailangan, wala kasi regulator itong yan. Okay.
Ayan. So, pwede may kabit yan. Depende kung anong diskarte na gusto nyo. Katulad niya, ginawa ko, kinabit ko yung bridge dito. Pinakadulo ng tubo. Kasi may access valve. Ay, meron na siyang pinagkabitan ng filter. And saka ko ipa-plasing yung pinaka-condenser natin. Okay. Ipa-plasing natin. Yan o. So, para lumabas yung mga langis doon sa loob. Pero pwede nyo naman siyang gamitan ng R141. Pero kung hindi naman siya talagang madumi, yung pinaka-system. Usually hindi naman din kami gumagamit na. Importante lang, napaplasing natin, natatanggal yung dumi sa loob, yung mga langis-langis. So natatanggal yan ng nitro, kinakaya naman yung tanggalin. Yan o. So, malangis siya. Okay. So, pinlasing lang natin and ayusin na lang natin mamaya. Then, magbabacuum tayo. So, kapag hindi kayo sanay gumamit ng nitro, so paalala lang ha, huwag kayo basta gagamit ng nitro, lalo na sa rep. Baka magkabaliktad kayo. So, baka paputukan kayo ng evaporator dahil masyadong mataas ang pressure. So kami gumagamit na rin dahil kumbaga kabisado na namin gamitin. Okay? Ayan. So pwede naman siyang i-vacuum lang and nilinisan nyo ng R141. Minsan ang ginagamit ng iba, tinutulak nila ng refrigerant or ng hangin para maitulak yung dumi. So usually, minsan ganun din ang ginagawa namin. So minsan naman nitro, kung may nitro na available, pinaplasing namin ng maayos para sure na tanggal yung pinakadumi sa loob. Okay. So mamaya magkakabit tayo ng compressor. So ito yung access valve kanina na pinutol ko. So pwede pa naman siyang gamitin. So gumagamit ako nung sa maliit na tubo. Piniipit ko lang siya. Para, usually ginagamit ko para hindi bumibiglang pasok ang refrigerant. Yan. Iniipit ko ng katulad nito. Yan. Okay. Pag hininang ko, maganda yung lapat. Ayan. Okay. So, bago ko hinangan, pinapalitan ko yung access valve ng ganito. Okay, ngayon hihinangin na lang natin. Okay, so yung ginagawa ko kasi pagka access valve, nilalagyan ko na maliit na tubo, katulad yung ginawa ko. Tapos hinihinang. So putulan ko na lang masyado mahaba. So depende naman sa diskarte nyo kung anong gusto nyo. So kami, ganito yung ginagawa namin. Yan. Kasi hindi siya malaki yung kabitan ng access valve dito eh. So, wala naman siya dahil bago yung compressor natin. Okay. Pwede rin naman kung gusto nyo yung pag nakargahan nyo is i-clip nyo. Pwede rin dito para matanggal yung may pang clip din kami nito. Saka ihihinang pag na-clip na. So low-tech pa yung ating mga gadget na ginagamit, kaya okay, so para-paraan lang, sarili-sarili naman tayong diskarte. I-try nyo na lang kung ano yung mas best para sa inyo. Okay, so linisan ko muna ito para sigurado malinis. Okay, so nilinis ko siya ng nitro. Okay. So, bago natin ikabit dito ng diretso, tanggalin muna natin ito sa matigas na.
Ayan, okay. So, nakakabit na yung hinang natin na dalawang tubo. Yan. So, ibabalik na natin. Dito ko siya hinina kasi medyo gipit doon sa ilalim. Kaya, pwede naman siyang ibalik ng nakaganyan. Okay. Ibabalik na lang natin. Ayan. Okay na. So, paghinang na tayo. So, magbabacuum na lang tayo and then kakargahan natin ang refrigerant. Ayan, okay. So, naikabit na natin yung compressor. Naikabit na rin natin yung mga tubo. Ibabalik ko lang tong pinakapito niya. Then, magbabacuum tayo. Okay, so, bago tayo mag-start mag-vacuum, magli-leak testing tayo. So, depende sa inyo kung ano yung gagamitin yung pressure, ha. Kami, nitro ang ginagamit namin. So, mababang PSI lang para sa pag-leak testing. Kasi baka mamaya maputukan kayo. Yung nitro kasi kabisado na namin gamitin, pero kung hindi nyo kabisado kung paano gumamit ng nitro, so pwede naman kayo gumamit kung ano yung paraan na alam nyo, ha. So ito sa amin, papasukan lang natin ng konting pressure. Ayun, ayun, butas pa. Okay, so ayun, so hindi siya nahinang ng maayos, kawang sa ilalim. Yun. So may leak siya dito. Okay, so ulitan lang natin ang hinang to. Okay. So pasingin muna natin yung diretso. Ayan, so inuulit ko, ha, pag hindi kayo sanay gumamit ng nitro, huwag kayong basta-basta gagamit. So ito kasi gamay na namin kung paano gamitin ang nitro, kaya nitro ang ginagamit namin na pang leak test sa mga ganito. So, nitro din ang ginagamit namin na pang flushing para sigurado na malinis ang evaporator and condenser. So, usually pag gumamit kayo, tip lang, dito kayo mag-uumpisa sa capillary, pabalik. Huwag nyo uumpisahan dito sa like dito na nag-imba kayo ng mas mataas na PSI. So baka putukan kayo ng evaporator kasi aluminum lang yan. Masyadong mataas ang pressure ng nitro. Okay. Kaya sabi ko nga, kung hindi nyo kabisado, huwag nyo munang gagawin o gagamitin pang leak testing sa mga rep. Kasi baka maputukan kayo ng evaporator. Okay, so kami, sabi ko nga sa inyo, gamay na namin. Ito yung ginagawa namin. And wala naman kami nagiging aberya dahil lagi namin ginagawa. Okay, so hihinang ko lang, meron pa siyang leak dito. Yun, dito sa ilalim ng pagkakahinang ko. Ayan, so babalikan natin ang hinang to. Okay, so wala na siyang leak. Ito. Okay, so wala na siyang leak. Okay na. Ayan. Okay. So, vacuum tayo ngayon. Okay, so nagkarga na tayo ng refrigerant. So, 600 siya. Pinasukan na natin.
Ayan. So, observe na lang natin. So, mababa. Konti pa lang yung kinarga ko para mag-initial siya. Hindi ko siya binibigla na kargahan. Ayan. So, observe okay, lang. So kinabitan natin siya ng clamp ammeter. So, 0.7 amp ang nakuha natin. And, ayan. Actually, hindi pa siya fully charged. So, 33 grams. Ang sukat ng karga niya is dito sa nakakabit sa sticker is 33 grams, 1.1 ampere ang rated current. So, ayan, 1.1. So, observe na lang natin ito. Titingnan natin kung makakapagbuo siya ng yelo. So, ikakabit ay lalagyan natin ng ito. So, may naka-ready ako dito na tubig dito sa microwavable natin na lalagyan. Tingnan natin kung mabubuo niya yung yelo. Okay. Okay, so ito yung ginawa nating rep. Ayan. Haier ang brand niya. So, check natin yung loob. Ayan, so, nakabao na siya ng ice. Ayan. Yelo na. So, okay na siya. Yung baba, malamig na rin ito. Yun. So, hindi gano'n makita. May ilaw sa loob pala. Okay. Okay, ikot tayo. Ayan. So, kagabi, nag-okay na siya. Then, in-observe namin. Nagkaroon siya ng... actually, hindi siya nakabuo ka agad ng yelo nung umaga pag-check ko. And, dinoble check ko ulit. Nagkaroon ng aberya yung filter dryer. Ito. So, pinalitan ko ulit siya ng panibago. Bago tong filter Then, sinistem reprocess ko ulit. Ayan. So, ito yung nangyari doon sa filter dryer niya. Binuksan ko nga siya Hindi ko alam kung bakit nagkaganon yung filter dryer. Ayun tanggal yung nasa loob. Hindi ko rin siya napansin na yung filter dryer. Teka. Ayun. Ayan tumanggal Yun. Ayan. Yung pinakasalaan niya. Tapos, merong siguro may part na bumara doon sa capillary. Ayan, ang galing dito. Hindi ko alam kung bakit gumanon yung filter niya or hindi ko napansin na may problema yung filter dryer na to. Actually, bago to kinabit namin. Yan. Okay. So, sa ngayon, update, okay na siya. Ayan. System process na, pinalitan natin ng compressor. Okay na siya. Ayan. Buo na. Okay. Buo na yun.